Patayin ang cellphones. Iwan ang tablets. Kalimutan ang gadgets. This is Biyahe ni Drew Unplugged. Once in a while, sa sobrang bilis ng takbo ng buhay at ingay ng syudad, we feel the need to get away from it all, don't you think? Ano pa nga ba ang pinaka-epektibo na paraan para gawin yan? Kundi ang bumiyahe sa isang lugar kung saan marirelax ka, hindi ba? Paminsan-minsan, bumiyahe ka sa isang probinsya na hindi mo pa napupuntahan. Yung lugar na wala kang masyadong alam. Sa ganitong paraan, wala kang masyadong expectations. Posibleng ang mga magiging karanasan mo bago. Ganyan ang biyahe ko ngayon sa Siquijor. Walang airport sa Siquijor, mga biyero. Ang pinakamalapit na airport dito ay nasa Dumaguete City na humigit kumulang 1 oras lang ang layo mula Maynila. Biyahero tip, paglapag ng eroplano, huwag munang makipagsabayan sa ibang pasahero para kunin ang bagahe nyo sa overhead compartment. Take your time at mag-relax muna sa inyong upuan, mga biyahero. Chances are, magkakasabay-sabay pa rin naman kayo sa pagkuha ng mga checked-in baggage nyo, di ba? So why rush? What's up? Okay, so nagland na tayo dito sa Dumaguete. It's not our first time dito sa Dumaguete. Pero ang final destination talaga natin ay Siquijor. Now, from the airport, going to the pier takes around 20 minutes. And then we're gonna take a fast jet. That's gonna take us to Siquijor, 1 hour. It's my first time sa Siquijor. Wala talaga alam kung saan ako pupunta. Pero there you go. Binibigay niya ang information about Siquijor. Ooh, look. Siyempre, di ba may It's More Fun in the Philippines campaign ang Department of Tourism. So dito, na-highlight yung mga produkto, yung tourist destinations ng Siquijor. Which, hopefully, mapupuntahan natin lahat. Yes! Simulan na natin, biyahe natin. Photo finish. Tayo na lang inaantay dito sa barko. Kung hindi namin naabutan tong barko na to, aantay pa kami ng mga 2-3 oras. Mula Dumaguete Port, may 2 paraan para makarating ng Siquijor. Option 1, ang mas mabilis and more convenient na fast craft. For 120 pesos, land ho ka na after around an hour lang. Naka-aircon ka pa. Option 2, ang mas malaki pero mas mabagal na Roro. For 120 pesos, perfect din ito para sa mga may malalaking dala-dala. Yun nga lang, halos 2 oras ang biyahe mo. Hey, pare! So, first time ko nandito sa Siquijor, di ba? Kung titingnan mo, kailan yata ako nakita ng pier na ganyang kalinis ng tubig. Stig! Kung may oras ka, I highly suggest na maglakad-lakad muna sa paligid ng isang bayan, lalo na kung unang beses mo pa lang dito. Sa ganon, mapapakiramdaman mo na ang vibe ng lugar. May mga ibang lugar na bago ko pupuntahan, I read up on it. Siyempre, alamin ko kung saan yung mga tourist destinations. Pero may mga ibang lugar na kung minsan ayokong alamin kung ano yung history. Parang gusto kong, to experience it firsthand without any information. Parang katulad ng ginawa ko dito sa Siquijor. Wala akong alam. This is my first time. Pumunta ako dito and then, bam! A whole new world.
Mukhang magandang biyahe natin to. So, saan tayo magsisimula? Nakadiscover nito, mga Kastila daw. Base sa napag-aralan namin, tinawag siyang Island of Fire kasi sinabi ng mga Kastila, ang isla daw ay para siyang umaapoy nung nasa malayo sila. Ayon sa mga kwento, unang nabighani ang mga Kastila sa isla dahil nagliliwanag ito sa gabi. Dahil daw ito sa napakaraming alitaptap o firefly sa isla. Pagdaong ng mga Kastila, sinalubong sila ng hari ng isla na nagpakilala bilang si Quixote. At dahil hindi sila nagkaintindihan, tinawag ng mga Kastila ang isla ng Siquijod na di kalaunan ay naging Siquijor. Dahil na rin siguro sa mga alitaptap, kaya naging sikat ang isla at sinasabing nababalot ng misteryo at kababalaghan. Pero ang hindi alam ng karamihan, may isang anak ang Siquijor na talaga namang sumikat sa buong bansa. Kilala namin pinakasikat dito sa Siquijor ay si Dingdong Abansalo. Yung asawa ni Dingdong at saka si Dingdong. Considering na ito ay isang probinsya, parang nag-catch up na rin dito yung, I guess, the modern world. And when I say the modern world, wala kang masyadong nakikitang kotse, may mga motorsiklo, pero meron ka nakikitang mga, should I say, part of the modern sport scene sa Pilipinas. Isa na dyan ay ang, I guess, longboarding. At meron mga longboarders dito, Stig. Sir, kamusta? Hi. Tiga dito kayo, I'm guessing. Bago lang ba yung longboarding scene dito sa Siquijor? O matagal na. Saan nyo nakuha yung paglo-longboard? Sa Manila ba? Sa internet? Sa Mga taga Cebu. taga Cebu. Ano yan? Grupo sa Cebu. Siyempre, Cebu. Magkano kalayo ba yung Cebu dito? 3 hours. Mga 3 hours. Saan kayo umiikot dito sa Siquijor? Di ba medyo... Sa mga... Meron namang rolling. Di ba? Yun yung hanap ng mga longboarders, di ba? Para magkaroon kayo ng momentum. Downhill, di ba? Oh, nice. Ako, first time ko dito eh. Bilang ikaw, hometown mo to, paano mo madidescribe sa mga outsiders, yung mga foreigners, yung mga hindi local dito? Ano ba yung personality ng mga locals ng Siquijor? Gentle. Gentle, very friendly, Friendly. hospitable. Oh, okay. Brad, salamat ah. Ingat kayo ah. Salamat, mauna na kami. Wow. Parang just hours ago, naamoy ko pa yung pollution, narinig mo pa yung mga busina ng mga kotse sa EDSA. Di ba? Daming tao. Ngayon nararamdaman ko na yung simoy ng hangin. Di ba? Yung napapakinggan mo na yung tunog ng waves crashing. Di ba? But you look at that. Itong naiisip ko lang ngayon eh, parang ang sarap umupo, umiga, tanggalin yung tsinelas, mag-relax, mag-order ng malamig na beer. Di ba? Man. Said this once, keep on saying it every single week. I love my job. Hashtag, you love my job. Yeah, let's make a trend. Tama na ang pa-relax. I got work to do. All for you guys. So dito sa Salamanca, pagpasok mo pa lang makikita mo na this is one of the, I guess, higher-end resorts or hotels dito sa Siquijor. The place is really, really nice. Okay. Of course, may premium yan. Pagdating sa kanilang pagkain, ang kanilang set meal, if you choose that option, bayad ka ng 850 pesos. Sa 850 pesos na yan, meron kang appetizer na nachos. Actually, this is definitely good for the whole crew. Sali kayo doon. Meron ka lang sabihin.
Whole crew ng biyahe ni Drew. But, may appetizer ka. After an appetizer, excuse me, meron kang soup. Sa soup na yun, meron ka ding drink. Thank you so much, cameraman. Meron ka ring steak. Yun yung nagpamahal talaga. And their homemade chocolate cake na I heard from the horse's mouth, or well, from the owner's mouth, na superb. Right? Tigil. Come on. Sayang naman eh. Sweet, no? Ooh. Oh. And Pwede. So, how do you like the cake? Hello. Hi. I'm Drew. Hello. Hi, nice to meet you. Hi. I'm Felix. Hello, Felix. Thank you for inviting us over. This is a good cake. This is homemade. Yeah? Yeah, that's It's homemade. who makes the cake. Yeah. Nice. I mean, para naman sa mga turista. Ano yung pwede mong masabi tungkol sa Siquijor sa mga hindi pa nakakabisita? Kasi yung mga local, talagang ayaw nilang pumunta dito. It's because they're still, scaring from the, those supernatural. Yung mga horror stories. Yes. Mm. But then, as you can see, guys, it's not really, you cannot really see anymore after this time. I completely disagree. What do you think of people? It's lovely. It's well, province. People are very friendly. Very friendly. Yeah. Always welcome. You can Welcome. see that one in the pier, and then, Right. welcome. Welcome. Okay, they're very hospitable. Yeah. Very and hospitable. there's almost no crime. I mean, I leave my car with the key Right. anywhere. I feel that, I've been to Dumaguete numerous times. And this is my first time, like what I said, Yeah. here in Siquijor. It's like a definitely miniaturized Dumaguete. In a sense, of course, there are lesser people, of course, because of the, geographically speaking, it's smaller, right? So population is smaller, definitely. Yeah, it's about But- 60, I think 60 or 70,000. 1,000, right? No, but it's just really relaxed. No? Really laid back. Yeah. Nothing busy about it, no rush. Yeah, right? So this is the place to be? Yeah. Yeah? Yeah. Thank you. It was very Thank nice you. to meet you. Thank you. Yeah, that's Thank so you. nice to Thank you. I'll see you in a couple of years, okay? Yeah. I'm sure this place will get bigger. Yung steak. See? Ang Siquijor ay ang third smallest island province sa Pilipinas. Sunod lamang sa Batanes at Camiguin. Simple ang pamumuhay ng mga tao dito. Tahimik at walang komplikasyon na dala ng buhay sa isang malaking syudad. Very welcoming ang mga tao. At mapapatunayan niyo yan sa iba't ibang resort hotels kung sakaling maisip niyong bumisita. Isa na rito ang Coco Grove Resort. 25 years nang operational ang Coco Grove, pero hindi halata, di ba? Parang bagong-bago pa, oh. Ay! Hi! Bakit hindi kayo kumatok? Kumatok kayo? Okay. Well, welcome! Welcome to my room. Ito ay isa sa 4 na Coco Lodges na tinatawag nila. Ito yung medyo high-end. 4,700 pesos ang babayaran mo. Meron kang malaking kama. Flat screen TV, of course, you have your ref full of cool goodies. Air-conditioned room. Meron kang ceiling fan.
You have a really nice view outside. Facing the beach. Okay. In fairness, ang sarap ng tulog ko kagabi. Ito yung gusto kong kama, medyo matigas, hindi sobrang lambot. Yung pillow, hindi masyadong makapal. Alam mo yan, kasi pag makapal, ganun yung higa mo. Pero ito, sakto lang yung ganun. Gisingin mo rin. Yun nga sabi ko, tama, sorry. Yun. See? Huge space. Pwede ka maglagay ng pagkain, damit. Of course, you have your safe. Lagyan mo yung passport mo para sa ating mga foreigners. CR. Really nice. CR! Who's the sheriff around here? Ganyan ka pagkatapos mag number 2. Shower! Nice. Of course, you have your freebies, shampoo, soap, so kahit kalimutan nyo magdala ng mga ibang toiletries, meron na yan. I don't know, it's just really comfortable. You know? Hindi siya ganun ka-modern yung feel. Di ba may pagka-rustic nga siya. After tulog, after ligo, di beach ka na kagad eh. Di ba? Hindi ka naman magsistay rin sa room. But hey, if you do decide to stay in the room, read a book, even watch TV, it's a perfect place to be. Alright, punta tayo sa beach siguro. Just a couple of minutes. Sabi ko nga 1 minute. Of course, a trip to Siquijor won't be complete without trying the different water activities. At sa nakita kong linaw ng tubig sa pier kahapon, I'm guessing mas malinaw at mas maganda ang tubig dito sa beach. Perfect for kayaking, snorkeling at sailing. Oh, hey, Drew! Oh, Drew, yeah, man. So you're the guy. I'm just one of them. I'm your personal guy. Oh, wow. All right. Oh, wow. I'm honored. So come in, guys. Another side. Minsan, pag nakita mo na ang ganda ng kalikasan, gusto mo ring ipakita ito sa iba, di ba? Pero naisip ko rin minsan, sa pagdami ng turista, dumadami rin ng basura. Nasisira tuloy ang natural na ganda ng isang lugar. Kaya mahalaga na patuloy na turuan ng tamang pangangalaga ng kalikasan ang mga turista. Sa late na Siquijor, malilibot mo ang buong isla sa loob ng humigit kumulang 3 oras. 5, 6, 7, 8, 9. 9 horsepower. Para po! Let's go! Yun ay kung didiretso lang ang takbo ng sasakyan mo. Kung walang sariling sasakyan, pwedeng umarkila ng motorsiklo sa halagang 300 pesos para sa buong araw. Puwera pa ang bayad sa gasolina. Isa sa madadaan ng pasyalan ay ang Kapilay Spring Park. Ang tubig sa man-made pool na to ay galing sa isang spring o bukal. And the best part is, libre ang mag-swimming dito. Isa lang yan sa mga simpleng kasiyahan dito sa Siquijor. Isama mo na riyan ang isang klase ng tinapay na simple din ang timpla pero dinarayo pa raw ng mga turista at pinapadala pa sa ibang bansa. Yung bread na binibili namin dito. Simula nung dumating ako dito dahil I'm familiar now. Kung natikman ko yung tinapay nila dito na talagang native, na-inlove talaga ako sa taste. Distinctive yung lasa niya dito. Ang sikat na tinapay dito, ang tinatawag nilang bukayo, tinapay na pinalamanan ng matamis na nyog. Halos kapareho ng pandikoko, pero kakaiba raw ang lasa. Ano kaya ang secret ingredient nito? So, at tutulungan tayo ni Nanay magluto ng bukayo. Sige, Nay. Ano ba yung mga ingredients natin?
Una-una, yung yeast, baking, yung margarine, at saka sugar. At asukal, Tapos yung gatas gatas, or oil. langis. Opo. Siyempre, kailangan natin ng flour, no? Ayan, yan. Sige po. Halo. Ano po yung gatas? Gatas. Kumbaga, hindi masyadong measured, no, Nay? Kasi yung masahe, nakakailan ho kayong bukayo na ganyan? 40. Wow! 40? Parang gumagawa ng siopaw. Di ba? Ganun talaga gumawa ng siopaw eh. Pancake naman. Ayun, dumpling naman pala eh. Empanada naman pala ng Ilocos. Pagkatapos ipasok sa makeshift oven, 10 minuto lang daw ay maluluto na ang famous bukayo. Wala kang tiwala sa akin. Wala kang hiya. Ayos. Bakit sa tingin niyo sumikat yung produkto niyo, Nay? Kasi yung mga customer namin dito, sinabi nila, yung tinapay daw nila natikman dito sa Sikihor, dito lang ang nila nagustuhan. Yung Malapit na silang mamatay, no? Ganun kasarap. Para mamatay sa kasama. Oo, mamatay sa kasarapan. Kaya pala natatakot sila pumunta dito sa Sikihor. Saan po ba nakakarating? Sa United States of America na po ba? Sa Europa? Yung alam ko sa Amerika. Sa Amerika? Tapos Dubai, Sa Dubai? Manila, Dumaguete, Cebu, Mindanao, Cotabato. Kunin na. Opo. Ensaymada. Mutok sa init. Woohoo! Mainit. Sarap siya. Wala siyang kaparehas sa lasa. Sa totoo lang. Hindi ko naman pwede mahintulad siya sa pandikoko kahit nanyoging na sa loob. Yung tinapay niya, sarap eh. Pati yung bukayo sa loob, hindi ganun katamis. Pwede ah! Ang mystical island ng Sikihor. Pinangingilagang puntahan noon dahil sa mga misteryo di umano na bumabalot dito. Pero alam nyo, totoo lang, sa paglilibot ko, hindi naman nakakatakot ang lugar. Ganun pa man, ang mga espiritual na paniniwala ng mga taga dito, kitang-kita sa kanilang mga sining. Magandang umaga po. Kadang mga Ako si Drew. Bong. Bong, Kuya Bong. Mukhang malaki-laki ata yung sinascout natin ngayon, Kuya. Maliit pa nga ito eh, mas may malaki pa dito. Mas malaki pa. Mga 7 feet, ganito pa rin oh. Meron kayong kinokopyahan o talagang Ito talaga ang Freestyle? ano dito, freestyle sa Freestyle lang. dito sa Sikihor. Tinatawag natin ng bulul. bulol? Yes. Magkano katagal na po kayo Mga ako dito, mga 2005. Paano ho kayo natuto? Dati na akong magka-carb. Dati na ho kayo nagka-carb. Mga ilang taon na po? Mga matagal na. Matagal na. Mga 30 siguro, mga 30 plus yung ano. Sinasabi ng mga tao, lalo na syempre mga turista, yung mga sabi-sabi na medyo mystic daw yung Sikihor. Ako hindi naniniwala. Pero ito ba may connection po ba itong mga bulol sa mga paniniwala ng mga tiga Sikihor, Kuya? Ito kasi yung parang mga ninuno talaga nila yung mga panahon. May mga anting-anting siguro mga nakaraang araw. So sinasabi po nila to sa leeg nila? Hindi naman. Pero hindi po sila multo. Hindi naman po sila multo. Bring home a piece of Sikihor. Why not? Pero huwag kalimutan ikwento sa mga kaibigan na decorative pieces lamang ang mga ito, okay? Ano po bang pwede kong masira? Subukan mo to dito. Okay. Yan lang muna para hindi ka mahirapan.
Ano po, dito sa side. Pag ganyan, pwede? Pag ganito, kasi round to eh. Round. So ito, kailangan... Kunin mo to, ganyan. Pag ganyan. Yan. Yun. Papunta po baba. Papunta doon. Oh. Sige, sir. Makuha mo na yung purman na, yon. I-fine mo na siya eh. Okay, makikita niyo mga biyero. Mula dito, parang rough cutout pa, no, ng kahoy, no? And then after 2 days, sa ganitong size, ganitong laki, ayun, lumabas na si My Precious. My Precious! Kuya, maraming salamat po. Sige po. Hindi ko na po kayo abalahin pa. Thank you po. Sige. Hi. Dito sa Coco Grove, meron silang 2 major dining areas. Yung isa, kinainan namin kanina umaga dahil malapit yung kwarto namin doon. It's called Sunset Restaurant. Dito, of course, lahat ng beachfront to. Ang tawag dito sa restaurant na to ay Salamander. They specialize in seafood. Nice. So yan yung kakainin natin this lunch. Ang nasa harapan nyo ngayon ay lapu-lapu. Okay? Ito naman, tiger prawns. Ito, squid. Now, the best part of it all, kanin lang yan dyan. Yeah! So you know it's fresh. But wait, I have to validate. Nag-snorkeling kami. Nakakita kami ng lapu-lapu. So sabihin nun, maraming lapu-lapu dito na nahuhuli ng mga mangingisda. Panalo. I can live on lapu-lapu alone. So yung mga dishes na sinaserve ng Salamandas, which is seafood specialty, roughly per dish, mga 400 to 600 pesos. And it's definitely good for sharing. 3 basketball player, 3 rugby player. Ito, pang malaki to. Tiger prawns. I'm no chef. I'm a foodie. But you know when seafood or shrimp specifically is fresh. Hindi dumitikit sa balat mo. Sorry. Thank you, Joanna. Mga pogi points ng resort na pagpipilian nyo. Siyempre, yung budget or yung presyo na pasok sa budget nyo. Pero yung talagang babalik-balikan ng mga customers sa resort ay service. Service, service, service. That's the most important thing. People are always smiling. Fighting very helpful. Diba? Pagkita ka na kagad, good morning, good afternoon, diba? Yan yung mga importante eh. And their food is amazing. I love it. Para sa mga biyahero on a budget, marami rin naman mga kainan at turo-turo sa Siquijor. Pero natagpuan yata namin ang pinakamura at pinakasulit na meal to go. Pwedeng baunin sa inyong biyahe paikot ng isla. Ang pastel. Ang pastel ay simpleng kanin at ulam na binalot sa dahon ng saging. Halos pareho ito sa puso ng Cebu o suman ng mga Tagalog. May complete meal ka na sa halagang 5 pesos lang. Wala nang mas masusulit pa riyan, Chong. Panalo. Nagulat din ako, Lan. Masarap nga. Siyempre, bukod sa private resorts at beaches, maraming public beaches na bukas para sa lahat. Isa na riyan ang Salagdoong Beach. For just 20 pesos entrance fee per person at 100 pesos per cottage, tsak may enjoy mo na ang linaw at lamig ng tubig ng Siquijor.
kami mga alas 7, mga alas 6. Kung pwede, mga alas 5 ng hapon. Maagang araw matulog ang mga taga Siquijor. Pwera na lang kung Biyernes dahil nagbubukas ang kaisa-isang resto bar / disco / party place ng isla. Dito sa Cesar's. Pwede kang yumugyog, makipagраkrakan o chill lang. O tandaan, sa isang lugar lang, isang gabi sa isang linggo ito nagaganap dito sa Siquijor. Kapag nagpupunta sa isang bagong lugar, marami kang maririnig na kwento. Pero hindi lahat ay totoo. Tulad ng mga kwentong may mga engkantong naninirahan sa puno ng balete. 400 years ni Sir Nimbaliti Tree, may spring siya. Ni, wa pa may matawo, daan ang yun siya. At dahil dito sa Siquijor, hindi mga engkanto, kundi mga Dr. Fish o Gararufa ang namamahay sa mga ugat ng higanting puno ng balete nito. Ilubog nyo lang ang inyong mga paa to find out. O, diba? Ang sisipag ng mga isda. Let the little fish nibble away! Nakakalinis daw sila ng balat dahil kinakain nila ang dead skin cells. Libre ang pagpunta rito. Pero kung may extra ka, magbigay ka na lang ng donasyon para sa maintenance ng lugar. Ang tubig mula rito, ang pinagkukunan ng inuming tubig ng mga nalalapit na barangay. Mahirap makita ng mga turista ang giant balete tree sa tabi ng highway. Kaya payo ko sa inyo ay magpasama sa isang guide para makarating dito. Isa pang kilala sa Siquijor ay ang mga nagpa-practice ng traditional healing. Papunta tayo ngayon sa bahay ng isang traditional healer. Pangalan niya si Jenny Lo at namana niya ang paraan ng paggagamot sa kanyang tatay. Subukan natin ang kanyang style of healing. Hello. Hi. Jenny Lo? Yeah. Hello, ako si Andrew. Kumusta? Good. Nabalitaan namin kayo po ay traditional healer. Ano po bang kahulugan ng traditional healer? Sa akin po yung bulo-bulo. Ano po yung bolo-bolo? Ito po yung tubig at saka baso at saka Ano pong nangyayari dyan? lalagyan po ito ng tubig. Tapos Naglalagyan ng tubig? sa katawan. Okay. Anong klaseng may kakaibang tubig ba yan o Ito lang po. tubig lang? Ito lang po. Depende po sa sa tao na magpagamot kung anong gamutin. Yung likod ba, masakitin. Ang bolo-bolo ay isang kinagisnang paraan ng panggagamot dito sa Siquijor. Gamit lamang ang isang bato at isang baso ng tubig. Pinabubula ito habang nakatapat sa idinadaing na parte ng katawan. Sinasabing nilalabas ng bato sa tubig ang kung anumang dumi na nagbibigay ng karamdaman sa taong may sakit. Nung una po, yung lolo ko po ang gumagawa ng bulo-bulo. Tapos, nagkaroon kasi siya ng mild stroke. Pero yung buhay po siya, ako na po ang gumagamot. Tapos, kadalasan pong pupunta po dito yung mga may mga kati-kati sa katawan. Tapos, yung iba may cancer, yan, may sinus. Iba may lagnat, ganyan. So yun na yung bato na ginamit matagal na? Opo. Paano na pag nawala yan? Hindi pwedeng mawala yan kasi yan mismo talaga napaka-importante. Oh, okay ka na? Sure? Makakahiga ka na ng mabuti dapat. Nay, maraming salamat ha. Thank you, thank you. To be totally honest with you, wala akong mahanap na mali dito sa lugar na to. I'm not just talking about the resort we're staying. Ang iniisip ko lang na medyo, I guess, para sa mga business people na hirap kumuha ng signal sa cellphone. But wait, pupunta ka naman dito para hindi magtrabaho, diba? Pupunta ka dito para mag-relax. Okay? So kahit may wifi signal, what for? Diba? Iwan nyo na yung gadgets, iwan nyo na yung cellphones nyo, iwan nyo na yung mga tablets nyo, iPads, laptop doon.
sa inyong mga kwarto ay dahil dito, gusto mong gawin, kumain, maglakad, humiga, mag-sunbathing, snorkeling, magbasa ng libro, uminom ng malamig na bote ng beer. Pero ayaw mo ng ingay. Kaya wala ka narinig ingay. Yung ingay lang narinig mo, yung pag-crash ng waves sa beach. It's music to my ears. I love it. Maliit na probinsyang nababalot ng lihim at hiwaga. Yan ang unang impresyon ng ilan sa Siquijor. Pero sa loob lang ng 2 araw na pag-iikot ko dito, ikaw na rin mismo ang makakatuklas ng natatago nitong karisma. Nakakagayuma talaga ang ganda ng mga tanawin, sarap ng pagkain, at init ng pagtanggap ng mga tao. And with 4,000 pesos in your pocket, garantisado ang isang tahimik, payapa, at masayang bakasyon sa mystical island ng Siquijor.